Alam niyo po, siyempre bilang nakasubaybay sa Senado, kanina nga nanonood ako dun sa ano eh. Meron pa ako isang vlog patungkol kay Culaong patungkol diyan sa Senado. Ah, nanonood ako kanina sa Senado. Hinahanap ko kasi si Bato. Missing in action, siyempre. Ikaw ba naman, huhulihin ka ng ICC, magpapakita ka pa ba? Di ba? Siyempre, hindi. Ngayon, hinahanap ko din si Chis Escudero. Wala eh, wala sa Senado. Hindi natin nakikita. At parang walang imek, 'di ba? Ngayon ito pong ano, ewan ko lang kung dumating siya kanina kasi nung sumilip ako, tinignan ko yung live, wala eh. Ewan ko lang kung sa mga nakaraang live o nakaraang araw nandoon siya. Pero ito po yung punto eh. Tahimik yata si Chis Escudero patungkol sa issue ng kanyang issue ng kanyang pagkakasangkot dito po sa mga kickback na siniwalat ng mga tauhan ng DPWH. Ito po, pakinggan natin Ginoong Pangulo, mga minamahal kong kababayan, kung nais niyong lumitaw ang katotohanan, kung nais niyong panagutin ang tunay na salarin, kung nais po niyong makulong ang tunay na may kasalanan, huwag ninyong kampihan si Martin Romualdez. Punitin natin ang script ni Martin Romualdez at higit sa lahat, huwag magpadala, huwag sabayan, huwag maniwala sa sarswela na nilalako ni Martin Romualdez. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at magandang hapon po sa ating lahat. Thank you, Senator Francis. Ayan kita nyo. Wag daw maniwala sa sarsuela na inilalako ni Martin Romualdez. 'Di ba? Ang ingay-ingay diyan. 'Di ba? Napakaingay niya diyan. Saka alam mo yung parang siguradong sigurado siya sa kanyang sinasabi. Syempre, nandiyan sa likod niya, etong si Sara Duterte. Na kasi yan po ay audition piece. Audition piece yan nitong si Chis Escudero. At kung mapapansin niyo doon po sa INC rally, nagbunga nga etong si Amy Marcos, mga nagpakalat ng mga babalinang chismis, di ba? Ngayon, audition piece din yun ni Amy Marcos. Ngayon, teka, parang bakit ganon? After ng ilang panahon, na magsalita itong si Chis Escudero, parang bakit tahimik? 'Di ba? Bakit ikaw ngayon nananahimik at parang hindi ka na namin ngayon napagkikita? Bakit ba? Ano bang problema, Chis Escudero? Kung tutuusin, 'di ba? Ito rin yung ano natin ito rin yung napansin natin. Bakit itong si Zaldico hindi niya inilalaglag si Chis Escudero? 'Di ba? Sa kanyang kwento. Bakit dito sa banat na ito nitong si Chis Escudero, Martin Romualdez lang ang binabanatan? Hindi ba kayo nagtataka? Bakit walang Saldico sa kanyang sa kanyang mga kumbaga yung idinidiin niya? 'Di ba dapat idiin niya nga yun si Saldico 'di ba? Kung talagang puro ang kanyang anti-corruption kuno na speech na yan. Dahil ang tinuturo nga niyang mastermind ay itong si dating House Speaker Martin Romualdez. Kaya ngayon po, wag natin kalimutan si Chis. 'Di ba? Teka, ikaw isa ka sa mga nagbabanat kay House Speaker noon Dating House Speaker, 'di ba? Habang nililihis po kasi yung usapan kung kani-kanino, isang katotohanan po ang hindi po talaga kayang matakpan-takpan ng Senado. Kahit na ano pang gawin pong ng Senado, hindi po talaga maikakaila na meron po talagang isang topic diyan na hindi po talaga maalis sa Senado. At yan po ay ang pagkaka-involve nitong si Chis Escudero sa sistematikong flood control insertion scandal sa kasaysayan po ng General Appropriations Act o yung GAA. Alam natin yan. Tabang lumalalim po ang investigasyon, mas luminaw po ang pagkakaiba. Si Chis Escudero, alam natin, siya po ang utak ng insertion.
Ayon na rin mismo yan kay Bernardo. Ha? Si Bernardo, under oath, affidavit niya, notaryado, maliwanag na maliwanag yan. Yan po ang wag nating kakalimutan. Si Saldico, sa FB lang humahanap ng hustisya. Sa FB lang siya nagpapasa ng kanyang ebidensya, 'di ba? Kaya wag po nating kakalimutan 'yan, ha. Magkaiba po ang Chis Escudero at ang Martin Romualdez. Bakit? Kasi doon po sa pahayag ni Chis Escudero, puro kuda. Walang ebidensya. Kahit si Curly Discaya, nung pumunta po ito ng Kongreso, ano sabi ni Curly? Gusto ko lang pong linawin, wala po akong transaksyon dito kay dating Speaker Martin Romualdez. Wala akong transaksyon kay Martin Romualdez. Sinabi mismo yan ni Curly Discaya. Kaya po, Kuya Mintik, hindi natin talaga pwedeng kalimutan itong si Chis Escudero. Dahil nga po, itong malaki po pagkakaiba kay dating Speaker Martin Romualdez. Kay Speaker Martin, wala talagang kinalaman. Sinabi na rin ng ating Pangulong Bongbong Marcos yan. At humarap po ito sa mga nag-iimbestiga like ICI. At siya din po ay nagpa-imbestiga sa korupsyon sa Kongreso. Ngayon po, eto pong BICAM, inagaw ni Chisto, ay yung small BICAM na tinatawag. Siya po ang nagpasok ng daang-daang bilyon sa GAA, hindi po ang House. Wala pong insertion sa GAA ang House of Representatives. Ayon po ito sa 103-page document ng sarili niyang insertion blueprint. Doon po sa Bulacan, 12 billion. Pinakamalaki po sa kanyang top 10 insertions. At ayon sa audits, dito po pinakamarami ang ghost at substandard projects. Epicenter po sa Luzon. Ang Bulacan ng flood control scandal. Ngayon, doon po sa Sorsogon, 9.13 billion para sa sarili niyang probinsya. Wow! 1.16 billion sa flood control, 3 billion sa mga kalsada, 525 million sa mga tulay. At alam nyo po ba, nasa 4 billion sa mga buildings. At ito po yung matindi. Yung pong centerways. Abay, napakarami po mga nakuhang diyan. Napakarami pong nakuhang proyekto diyan yung centerways. Yun lang naman yung nagbigay ng 30 million na campaign donation kay Chis Escudero. Pero alam niyo, in fairness kay Chis Escudero, inilagay niya yan sa kanyang sose. Hindi katulad ng kalbo at pinakademonyong senador na si Marco Beta na inilihim po sa taong bayan, walang transparency kung sino ang nag-donate sa kanya ng napakaraming campaign funds, di ba? Nako. Yan naman yung in fairness naman kay Chis Escudero. Dahil hindi naman yung pagnanakaw, donation yun eh. Ala namang nakawan doon. Kaya po, naging totoo siya. Naging totoo siya. Sinabi niya sa kanyang sose na yung Centerways nagbigay ng 30 million. Yung si Lubiano. Lubiano ba? Tama ba? Tapos, after magbigay nito kay Chis Escudero, ayun na. Napakarami ng proyektong nakuha. Matindi talaga tong si Chis, no? Ayun po, sa Davao, baluarte ng mga Duterte, 7 billion. 7 billion? Ano kaya nangyari doon? Biro nyo, may 51 billion si Pulong. Tapos 7 billion pa tong insertion ni Chis Escudero. Doon po sa flood control projects o DPWH funds para sa mga infrastruktura doon sa Davao. 51 billion plus 7 billion, 58 billion. Tapos maihilang pala ka sa Davao. Maihilang si Pulong. Maihilang si Baste. Bumabaha na. Ano ba naman yan? Grabe naman yan.
Di ba? Ano nangyari diyan? No, alam nyo, ako, kumbaga, hindi naman lingid sa kaalaman natin. May malaki takot ng mga taga Davao. Ngayon hanggang saan ba sila matatakot? Yun ang tanong natin. Kasi alam niyo po, ang pamumuno na hindi po nakikitaan ng pagbabago, progreso. Kasi ang importante yung development eh. Pero sa Davao walang development eh, no? Ilang 30 years ba mga Duterte diyan? Pero alam niyo po, ang dami pa ring mga taga Davao nag-a-abroad. Bakit? Walang buhay dun sa Davao. Ang dami kong mga nakilala nga mga nanay noon sa panahon ng Kulaong Nation. O nasa ano sila, Japan, Germany, Amerika, kung saan-saang bansa sila nandoon, pero taga Davao sila. Kasi nga siguro kulang sa pwedeng pagkakitaan, kulang sa kumbaga magandang negosyo, 'di ba? O mataas na sahod. Ah, Yan po yung katotohanan din na ang Davao po parang pigil yung pag-unlad eh. Kita nyo sinasabi safest city, sinasabi magandang lugar, 'di ba? Pero kahit ano pa po sabihin, kahit anong ganda pa po ng lugar, kahit ano pa pong sabihin na maganda sa Davao. Kung kung ang iyon na mga pamumuhay ay hindi nakakasapat, dami pa ring squatter, maraming namamalimos, 'di ba? Eh ewan natin, 'di ba? Kung ano ba talagang sinasabi ng mga Duterte na maganda na gawa nila sa Davao. Pero wala naman tayong nakikita, 'di ba? Na maganda. Biruin mo 58 billion binabaha pa rin. Yung pong 17 billion na flood control insertions nitong si Chis Escudero kahina-hinala po, particular na po doon sa Quezon. Ano nga ba yung bayan? Merong bayan 'yan na ininsertan ni General Nakar. Ayun, General Nakar sa Quezon. 5 projects, pare-parehong 150 million. Pare-parehong flood control project sa ilog at tinawag po na phases para lumaki ang budget. Industry expert po ang nagsasabi, budget layering ito. Sa mga taga General Nakar dyan sa Quezon, ano po ang ano nyo? Ano po ang, kumbaga parang ano nyo dyan, napansin nyo? Meron pong mga kahina-hinalabang flood control project dyan, di ba? Bakit ganon? Yung insertion, ano siya? Phases. 150 million, 5 proyekto. Ano, magkakaparehas ng presyo? Same ng dami ng gagamiting semento, same ng gagamiting bakal, same ng gagamiting mga heavy equipment, same ng gagamiting mga tauhan. Doon pa lang Alam natin magkakaiba na yan. Kapag mayroong proyekto, magkakaiba na yan. 'Di ba? Ito pong si Yusek Bernardo, dating Yusek, 'di ba? Talagang diretsahan po siyang na tinuro. Etong si Chis Escudero. 'Di ba po? Ang importante, yung pong sinabi ni Yusek Bernardo, pinasumpaan. Nanumpa na ang kanyang sinasabi katotohanan at pawang katotohanan lamang. Pero ngayon, hanganga sila kay Saldico. Si Saldico, wala pong panunumpa na ginawa. 'Di ba? Kay Saldico, bunganga lang sa social media ang ginawa, pero hangang-hanga po sila. Pa? Ngayon, ito pong yung connection ni Maynard Ngu dito po kay Chis Escudero. Ito pong si Maynard Ngu, may nag-donate po ng 30 million. Ang mga projects po na nakuha kay Escudero ay nasa 1.4 billion. Ang 20% po na commitment o yung tinatawag na
ano tawag dito, yung tinatawag na porsyento nitong si Chis Escudero, 160 million po. Plus 120 million cash deliveries. So 160 plus 120, yan po ay 20% ng 1.4 billion. 280 million pesos. Lahat po yan, tugma, lahat po konkreto at may mga ebidensya at meron pong sinumpaang salaysay ng witness. Kaya alam nyo, sabi nga ni sabi ni Chis Escudero kay Orly Gutesa, si Orly Gutesa daw ang pinaka reliable, pinaka honest na witness na iniharap doon sa Senado, parang bayaning-bayani. Biruin mo, senador tong si Chis Escudero. Abogado pa to. Isa to sa mga magagaling na kongresista noong kapanahunan niya sa Kongreso. Tapos naniniwala kay Orly Gutesa na ang daladalang notaryo na affidavit peke. Peke ang dalang notaryo, peke ang mga pinagsasasabi at halatang walang alam sa kung ano ang nangyari doon kay Zaldico, kay Speaker Martin, kasi sinasabi niya nag-deliver siya ng pera, walang kaalam-alam. Pero hinahangaan ng isang Chis Escudero, naniniwala sa fake news. Sus Mario, ano ba naman yung klaseng tao na yan? Kaya po ito yung tunay na tandem, Zaldico plus Escudero. Ako naniniwala ako talagang may ano yan. Zaldico at etong si Chis Escudero, matindi po talaga ang kinalaman nitong dalawang to. Bakit? Sila po ang nagmando ng BICAM. Sila ang mga bossing dyan sa BICAM. Sila po ang nagpapasok ng mga bilyong-bilyong insertion. Pareho po ngayong iniimbestigahan etong si Zaldico na nakasuhan na ng no bail. Di ba hanap yung mga DDS? Wala pa rin ka nakakasuhan. Nung nakasuhan naman si Zaldico, ayaw naman nilang makasuhan si Zaldico. Ang gusto nilang makasuhan si Speaker Martin Romualdez na wala namang witness. Na wala namang magko-connect doon sa kay Speaker Martin sa korupsyon. Meron sana si Orly Gutesa. Kaya lang, si Orly Gutesa nagtatago na ngayon. Paano mako-connect si Speaker Martin? Diba? Sana nga po maimbestigahan din itong si Chis Escudero. Ngayon po, itong kay Speaker Martin, wala po talagang link sa flood control anomaly. Si Chis, marami. Kahit anong pangangalkal ang gawin dito kaya Speaker Martin, wala po talaga. Kaya nga po, ano ang kanilang ginagawa? Meron silang Gutesa na artista, kaya lang hindi convincing yung acting, hindi pang pamas. Meron silang artistang Gutesa, hindi umubra, nagtago na. Bakit? Napaka-dangerous. Napaka-risky ng isinugal nila kay Gutesa. Bakit? Masusunog talaga sila dyan. Dahil kapag itong si Gutesa ay ginipit at ginipit, at pinaamin na ito talagang artista lamang nitong si Mike Defensor at ni Marco Beta. Kapag ito'y kinasuhan talaga, itong si Orly Gutesa, aamin yan. Lalabas talaga katotohanan dyan. Di ba nga, kaya nga inaagapan na nila Amy Marcos. Sabi ni Amy Marcos, magano na yan. Babaliktad na yan si Gutesa kasi tinatakot. Ginigipit. Di ba? Kaya po kailangan nila ng mga witnesses na katulad ni Gutesa magkakanta kunwari, kaya lang sintonado po ang kanta. Wala pong evidence talaga kay Speaker Martin. At ito pong si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang nagsabi na wala pong kahit anuman lang na ebidensya laban kay Speaker Martin. Kaya bakit mo kakasuhan si Speaker Martin kung wala ka naman talagang ebidensya makukuha? 'Di ba? At ito pong si Speaker Martin, hindi po ito kapit tuko.
Kita nyo, nagbitiw nga yan na ano na Speaker of the House ng Congress. Di ba po? Para magbigay daan sa investigasyon. Kasi kung siya ang speaker, iimbestigahan siya, di ba? Siyempre, baka ma-impluwensyahan nga naman ng Kongreso. So siya, nag-step down siya. Di ba? Pagpapakita yon na ikay wala talagang tinatago. Ngayon, dito po, si witness nila na si Orly Gutesa, yun lang naman po ang may dalang dokumentong peke. Wala pong project, walang resibo, at ngayon po ay nagtatago na. Etong si Orly Gutesa. Kaya po, si Martin Romualdez, hinarap ang batas. Si Escudero, nananahimik. Baka nga magtago na rin yan Diba? Etong si Chis Escudero, puro turo, puro ngalngal, puro privilege speech. At kunwari pagbubuking na si Speaker Martin ang may pakana ng korupsyon, pero sila naman yung nasa BICAM. Wala nga doon si si Speaker Martin sa pirmahan ng BICAM 'Di ba? Puro diversion, puro pag-iwas at puro po diversionary tactic ang pinapakana nitong si Chis Kaya po, ito pong flood control anomaly ay humahantong po talaga to. Talagang dun papunta kay Chis Escudero, papunta kay Jinggoy Estrada, papunta kay Joel Islord, papunta kay Digong. Kaya nga po, 'di ba? Andyan yung Amy Marcos, na nagsasabi na si PBBM ay gumagamit ng pinagbabawal na droga para mapagtakpan yung papunta na sana doon na investigasyon na ang talaga pong kurakot ay si Digong at ang kanyang mga kaalyadong Duterte dogs doon sa Senado. Yan po yung maliwanag na maliwanag. Ngayon po, ito po yung kumbaga pinaka totoo talaga sa mga nangyari po dito sa pagkakabuking ng korupsyon sa ating bayan. Si Escudero po ang nagmaniobra ng BICAM kasama si Saldico. Hindi po maitatanggi yan. Sila po ang nagpasok ng bilyong-bilyong insertion. May 103-page blueprint. Blueprint po yan from DPWH. Hindi mo mapepeki yan. May testigo, may cash delivery. May donor na konektado sa mga maanumalyang flood control projects. May layering scheme. At may sariling probinsyang binuhusan po ng budget. Si Speaker Martin po walang ganyan. So sino talaga ang may bahid ng korupsyon, di ba? Kaya po, huwag tayong magpaligaw. Huwag po tayong pumayag na tayo po'y paikutin. Huwag po nating kalimutan na si Chis Escudero ang tunay na utak ng flood control mess na ito. Huwag na huwag po tayong papayag. Kung ngayon po, style Arnold Clavio, ang ginagawa nitong si Chis Escudero na kunwari nananahimik, kunwari tahimik lang, para makalimutan, mamatay yung issue patungkol sa kanya, nako, wag po kayong papayag niyan. Nako, lagi nating hahanapin si Chis Escudero. Dahil kay Chis Escudero, may ebidensya, may witness, may mga campaign donor na nakakuha ng bilyong-bilyong proyekto. Nako. Wag po nating yan. Wag po nating kakalimutan yan. 'Di ba? Wag nating yan. Wag nating hayaang manahimik. 'Di ba? Nay Marie ito, hello po. Okay, Giancarlo, ayan, shout out. Mamaya ako po'y magla-live patungkol diyan kay Kulaong.